Mga kaibigan, sa gabing ito ihahandog ko sa inyo ang isang kwento na magpapakilabot sa inyong mga balahibo. Sa tabi ng isang tahimik na lawa sa Tagaytay, may mga kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng katahimikan sa kanilang tahanan. Sa gitna ng gabi, maririnig ang busina ng mga kotse at sa bawat tunog, may misteryosong pangyayari na nagaganap. Tunghayan natin ang kwento ni Carl at Pia at alamin kung ano ang tunay na lihim ng anglawa ng mga kaluluwa. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Carl at salamat po sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira kami ni Pia sa isang maliit na bahay sa tabi ng lawa sa Tagaytay. Matagal na kaming magkasama dito at kahit simple lang ang buhay namin, masaya kami. Pero nitong mga nakaraang buwan, hindi na kami mapakali dahil sa mga bisitang nagdadala ng gulo tuwing gabi. Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, narinig ko ang malakas na tunog ng busina ng kotse na nagpagising sa amin ni Pia. Ang lamig ng hangin ay tila dumadaan sa mga luma naming bintana sa bahay sa tabi ng lawa sa Tagaytay. Agad akong sumilip sa bintana at nakita ko ang isang kotse na mabilis na papalayo mula sa aming ari-arian. Ang mga ilaw ng kotse ay naglaho sa dilim ng gabi. Pia, heto na naman sila, sabi ko habang si Pia ay nag-aayos ng kanyang kumot. Hindi ba sila nagsasawa? Paulit-ulit na lang. Tumango si Pia, halatang pagod na rin sa paulit-ulit na pagkagambala. Parang hindi na tayo magkakaroon ng tahimik na gabi dito, bulong niya. Nag-usap kami ni Pia tungkol sa madalas na pagkagambala ng mga bisita na pumupunta sa aming lugar. Dahil sa sikat na urban legend, napagpasyahan naming kailangan na talagang gumawa ng aksyon para sa aming kapayapaan. Noong Mayo 1995, 2 kabataan ang nalunod sa lawa. Ang trahedya ay nagdulot ng iba't ibang chismis at urban legend na kumalat sa buong bayan. Ayon sa mga kwento, kapag nagbusina ka ng 3 beses sa gabi malapit sa lawa, makikita mo ang mga multo ng mga nalunod na kabataan. Dahil dito maraming tao ang nagtatangkang subukan ang kanilang kapalaran sa lugar. Minsan may mga nagdadala pa ng kamera at mga gadgets para i-record ang kanilang karanasan. Pero wala pa ring nakakuha ng ebidensya. Ang mga bisita ay patuloy na pumupunta, lalo na tuwing gabi, nagiging sanhi ng patuloy na pagkagambala sa amin ni Pia. Hindi na namin alam kung paano pa mapipigilan ang mga ito. Kinaumagahan habang umiinom kami ni Pia ng kape sa balkonahe, napag-usapan namin ang aming pagkadismaya sa walang humpay na pagkagambala. Hindi na tayo makakatulog ng maayos dito, sabi ko habang iniinom ang mainit na kape. Kailangan na talaga natin gumawa ng paraan. Kaya kailangan na nating maglagay ng bakod at gate, sabi ko. Hindi na pwedeng ganito lagi. Pero Carl, paano kung mas lalo silang magalit? Tanong ni Pia halatang nag-aalala. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Determinado akong kumilos at ipatupad ang aking plano. Mas mabuti na ang may magawa tayo kaysa wala, para na rin sa kapayapaan natin, sagot ko. Nagsimula na akong maghanap ng mga tao na pwedeng mag-install ng bakod. Kinagabihan, habang kami ni Pia ay nanonood ng TV, muling nakarinig kami ng busina ng kotse na papalapit sa lawa. Carl, heto na naman sila, sabi ni Pia, halatang naiinis. Agad akong tumayo at lumabas ng bahay. Sana naman ngayon, mahuli ko na sila, bulong ko sa sarili habang nagmamadaling lumabas. Paglabas ko, nakita ko ang kotse na papalapit. Tumakbo ako papunta sa direksyon nito, ngunit bago pa man ako makalapit, mabilis na nakatakas ang kotse at lumubog sa kadiliman ng gabi. Nakakainis na talaga ito, sabi ko kay Pia habang bumalik ako sa loob ng bahay.
Kailangan na nating magpatayo ng bakod bukas na bukas din. 3 gabi ang lumipas, nagpunta sina Emil at Tanya sa lawa para subukan ang urban legend. Ang dilim ng gabi ay tila mas makapal at mas malamig. Sigurado ka ba dito, Emil? Tanong ni Tanya, halatang nag-aalinlangan. Baka may mangyari sa atin. Napanood ko lang ito sa YouTube, Tanya. Sabi nila, totoo raw, sagot ni Emil, pilit na pinapalakas ang loob ng kasama. Walang mangyayari, Tanya. Subukan lang natin, dagdag pa niya. Nagbusina siya ng 3 beses. Tahimik ang paligid matapos ang busina, tila nag-aabang ng kung anong mangyayari. Ang lamig ng hangin ay dumaan sa kanilang mga balat, nagdulot ng kilabot. Narinig namin ni Pia ang busina at lumabas kami ng bahay. Sa aming paglabas, nakita namin sina Emil at Tanya na nakatayo sa tabi ng kotse. Sa kanilang pagtingin, nakita nila kami na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang takot sa kanilang mga mukha ay hindi maipaliwanag. Agad na umalis sina Emil at Tanya, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kami ni Pia ay nagbalik sa loob ng bahay, tahimik na nag-usap tungkol sa nangyari. Sa wakas, ibinunyag namin ni Pia ang aming lihim. Kami ang mga espiritu ng mga nalunod na kabataan noong 1995 na nais lamang ng katahimikan sa aming tahanan. Bumalik kami sa aming lumang bahay na sira-sira, pinagtitibay ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Ang aming mga kaluluwa ay nananatiling nagbabantay sa lawa. Umaasa kami na hindi na kami muling gambalain ng mga taong naghahanap ng katatakutan. Sa wakas, natagpuan namin ang kapayapaan na matagal na naming hinahanap. Mga kaibigan, ang kwento ni Carl at Pia ay nagpapakita na ang kapayapaan ay hindi madaling makamit, lalo na kung may mga lihim na bumabalot dito. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, tandaan, sa bawat busina ng kotse sa gabi, baka may mga kaluluwang nagmamasid. Paalam at ingat.